Pagi natin, Pastor Robert Tuto. Kaya po natin, salamat sa Panginoon. Okay, so good evening po sa bawat isa. Muli sa muling karangalan at kagalakan na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Habang nakatayo po tayo, kunin natin ang ating mga Bible at atin po itong buksan sa Matthew chapter 16 verse number 24. Again, that is Matthew chapter 16 verse number 24. Kanina, pinag-usapan po natin ay patungkol po sa karera ng mga mananampalataya o yung ating Christian race. We talk about our registration, our run, and of course, the reward. Okay? This time, pag-usapan naman natin a little bit of dose of reality. Okay? Na minsan, ang paglilingkod, hindi maiwasan na tayo po ay magtiis at magsakripisyo. But, just like the title of the message, let us arise and serve God no matter what. Matthew chapter 16, verse number 24, the Bible says, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let's pray po, Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa araw po na ito. Salamat po sa buong panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin na kung saan maaari po kaming mag-fellowship, mag-enjoy, makakilala ng mga bagong kaibigang mananampalataya at ma-maximize po namin yung time po namin together. And most of all, we are so grateful, Lord, for the privilege na kami po ay makapakinig at makapag-aral ng inyong salita. Indeed, Lord, ang lahat ng ito'y baliwala kung wala ang Word of God. The Word of God is still the most important part of every worship and our program. Lord, maraming salamat. And even this time, Lord, we pray that the Holy Spirit and na gagamitin po ninyo upang maiparating ang mensahe na nais niyo po para po sa amin. Gayon din po sa ating pong mga tagapakinig, I pray, Panginoon, na buksan po ninyo ang puso ng bawat isa po sa amin na kami po ay maging matanggapin, mapagpakumbaba sa otoridad ng inyong salita. Aking Ama, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa po sa amin at nawa po maging malambot ang aming mga puso na kung saan ma-absorb po namin, O Lord, ang mga ginintoang aral ng inyong salita sa oras po na ito. Salamat po sa ministry ng Osana Bible Baptist Church, the leadership of Pastor Ira. Thank you po for Pastor Chris Gamba and all the rest of the pastors na kasama po namin dito. Maraming salamat po. And for all the delegates and members of Osana Bible Baptist Church and all the delegates na kasama po namin, thank you so much, Lord. Thank you po. Thank you po sa event po na ito. Thank you po sa lahat ng mga natutunan po namin. And even this time, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ang tagumpay ng gawain naging sa pababahagi ng inyo po salita. Ito po aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so tayo lahat ay makakaupo na po. Thank you so much. Okay, kanina we talk about Christian race. We talk about the registration, the run, and of course, the reward. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon na yung ating pagtakbo sa kanyang gawain at sa ating panawagan ng Diyos sa atin, our labor is not in vain in the Lord. It's not in vain. Ang buhay mo, mga kabataan, hindi sayang kapag ipinagamit natin sa Panginoon. Kanina narinig ko yung testimony ng isa nating delegate, pinagpalit ko yung trabaho ko para dito. I'm telling you, it is not in vain in the Lord. It's not in vain. Okay? Nung si Solomon ay maghahari sa bansang Israel, pinabili siya ng Diyos actually kung anong pwede niyang makuha. Either kayamanan, popularidad. Pero ang pinili na Solomon ay, I guess, alam nating lahat, ay wisdom. Okay?
wisdom. Wisdom is indeed very, very important. And I think that is the reason, yun ang dahilan kung bakit po tayo nagkatipon-tipon sa lugar po na ito para makakuha po tayo ng wisdom na maaari natin i-apply sa ating mga buhay na kung saan magagamit sa ating mga tahanan, mga churches, and of course with our community. Huwag pong hayaan, kabataan, at sa lahat na rin na nandirito, huwag nating hayaan na yung mensahe na ating napakinggan, na yung wisdom ng mga kapastoran, yung ating mga speakers, yung ating mga organizers, yung ating mga bisita sa simpleng conversation natin with them. Huwag nating hayaan na yung wisdom na natutunan natin sa event na ito ay basta maging alaala na lamang. Okay? Bagkos, magkaroon po ito ng praktikal na aplikasyon sa ating mga buhay. I hope, okay, sooner or later, makakakita tayo yung mga nag-forward kanina. Bibilang ang mga taon, okay, makakakita tayo ng mga future pastors and missionaries at mga mananampalataya na nagtatapat sa gawain ng Panginoon. Application. I'm very, very excited. And I am happy and I am glad, I am honored to be a part of your journey. Okay? For the message this evening, pag-usapan po natin, arise and serve God no matter what. Ang sabi nga ng Panginoon, kung ang isang tao ay nais sumunod sa akin, hayaan na buhatin niya ang sarili niyang cross at siya ay sumunod sa akin. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang paglilingkod sa Kanya, it's not always rainbows and butterfly. It's not always like that. Hindi palaging masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi palaging nakakatuwa ang paglilingkod sa Panginoon. At minsan, hindi natin agad nararanasan yung positibong resulta ng ating paglilingkod. But just like our title suggests, I want you to challenge this evening, let us arise and serve God no matter what. Tulad ng message natin kanina, ang paglilingkod ay hindi tsamba. Kinakailangan intentional tayo sa lahat ng bagay. Okay? So this evening, sabi ko nga kanina, I would like to show you a little dose of reality sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kanina, naka-fellowship natin yung mga kapastoran natin, and I'm very honored na sila po'y makasama. I'm very honored na sila po ay ating makakwentuhan. You know that I am young, at least relatively, bilang isang pastor, and I am happy na makapakinig tayo ng mga patotoo galing sa mga veteranong pastor natin. Okay? And I praise the Lord for that. I praise the Lord for wisdom. I praise the Lord for their experiences, for their testimonies. I praise the Lord for that. And I'm telling you, kapag nakausap niyo sila, hindi madali ang magpastor. Hindi madali. Okay? Some of them are pastoring for about 25 years. Some of them are pastoring for so many years. So many years. Okay? Iba-iba kami ng karanasan. Iba-iba kami ng gawain na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. But one thing is for sure, the common denominator is, sasabihin sa inyo ng lahat ng pastor, hindi palaging madali ang paglilingkod sa Diyos. Hindi palaging madali. Okay? At kapag nakaranas tayo ng paghihirap, nakaranas tayo ng sakripisyo, okay, meron tayong decision making na kinakailangan gawin. Sa either hayaan natin yung mga pabigat na yan ang siyang pumigil sa atin, o manalangin tayo ng kalakasan sa Panginoon upang ang mga hadlang na yan ay ating mapagtagumpayan. Okay, sabi nga ng Bible, the Lord Jesus Christ is the chief cornerstone. Para sa mga hindi nananampalataya, siya'y katikisuran. Pero sa mga mananampalataya, siya ang pundasyon. Okay? So yung mga challenges na kinakaharap po natin ng mga kapatid, lahat naman kasi may problema eh. Di ba? Lahat may mga challenges. Whether estudyante ka, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Nung nag-aaral ka, sana tumanda na ako para makapagtrabaho na ako.
Yung mga nagtatrabaho naman, sana nag-aaral na lang ako ulit. Kaya palaging may problem kahit sa kalumingon. Palaging may hadlang, palaging may challenges. Okay, but it is your decision whether you ma-overcome natin yan o kung hahayaan natin na yan ang sumira sa atin at sa ating paglilingkod. Okay? So this evening, okay, serving God is not always easy. Hindi palagi madali ang maglingkod sa Panginoon. It demands denial of self. Kaya nga, take up His cross. Let Him deny Himself. Carrying the cross and following Christ faithfully. Following Christ faithfully. Some of us, mabilis ang takbuhin. Some of us, mabagal. May ilan sa atin, lubak-lubaking daan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung iba naman, yung landas natin, very smooth. But one thing is for sure, kahit iba-iba tayo ng takbuhin, dapat pare-pareho tayong matagpuan na nagtatapat. And let us trust God, let us follow God faithfully, even when life becomes painful, lonely, or confusing. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na paglilingkod, hindi yan masusukat sa oras ng kaginhawaan. Madaling maglingkod kapag maginawa. Napakadali. Napakadali pang pastor kapag yung ating paghihirap ay instantaneous. Nakikita natin yung positibong resulta ng ating pagpapagal. Okay? Pero mapambumibilang na ng 2 taon, unfruitful ang ministry, 3 taon, 5 taon, 10 taon, aba kahit pa paano, napapadalawang isip na tayo. Tinutuloy ko pa ba ito? Okay? Madaling sabihin na faithful ka sa Panginoon kapag maganda lahat. Kapag maayos lahat, kapag kumbinyate lahat. And that is why the true measure of faithfulness, the true measure of service is found in difficulties. Okay? Bakit ba nagbibigay ng test yung mga teacher natin? Yung teacher ko, kaya nagbibigay ng test para ibagsak ako. Ay, wala akong kilalang ganong teacher. Tama? Wala akong ganong kakilalang teacher na kaya siya nagbigay ng exam para ibagsak yung estudyante. Ang alam ko, kaya nagbibigay ng exam yung teacher. Bakit? Kasi magiging pamantayan niya yun para i-promote ka. Di ba? Para pagkatapos ng grade 1, grade 2. Pagkatapos ng grade 2, grade 3. Okay? At kinakailangan yung final examination whether to measure, okay, kung ipopromote ka niya o hindi. And I think God is doing that the same way. Binibigyan tayo ng testing ng Panginoon para mas magamit niya tayo sa mas mataas na pamamaraan. Okay? So don't be discouraged. Huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong malawa. Katunayan na tayo tinetest ng Panginoon, nais niya tayong gamitin ng mas malalim pa. Okay? So the message this evening, I would like to share to you a couple of Bible character na hindi naging madali ang kanilang paglilingkod. But in spite of those difficulties they pursue, they are determined to really finish their course. Okay? Kaya nga yung title natin, Arise and Serve God no matter what. Are you ready? Amen? Okay? Point number 1 po natin, arise and serve God no matter what. Serve God in spite of unfruitfulness. Serve God in spite of unfruitfulness. Okay? Serve God in spite of unfruitfulness. Okay? Do you remember Jeremiah, the prophet in the Old Testament? Okay? Ano nga ulit yung, kumbaga, yung title ni Jeremiah, The Weeping Prophet. Ang propeta, gumagulgul, umiiyak. Are you familiar with the Book of Lamentation? Okay? The full title of the Book of Lamentation is The Lamentation of Jeremiah. Siya sumulat yan At kapag sinabi kong lamentation, hindi lang basta kalungkutan. Hindi lang basta pagdadalamhati. Sa salitang Tagalog, tinatawag na palaghuy. Isang malalim na pagdurusa at kalungkutan. Ang palaghuy ni Jeremiah. Okay? Jeremiah was titled the Weeping Prophet. You know why? Because for so many years, decades of service to God. Decades of service. And it says that his ministry is
unfruitful. It seems. Para bagang walang bunga. Para bang walang resulta. Para bagang hintay ka ng hintay sa walanip, naglilingkod ka, inaalay mo ang buhay ko, binibigay mo ang lahat mo, pero parang walang pagbabago. And I know our youth leaders are makaka-relate sa pinag-uusapan namin. You are discipling someone for how many months, for how many years, and it seems parang walang nangyayari. Subukan ko na kaya to. Titigil ko na kaya kung discipleship na ito parang walang pagbabago dito sa kapatid Nakakasawa ata. Baka pwede kayong mag-usap ni Jeremiah. Okay. You look at Jeremiah chapter 20, verse number 7 up to verse number 9. Jeremiah chapter 20, verse number 7 up to verse number 9. Tingnan mo yung kalungkutan ni Jeremiah to the point na meron na siyang accusation sa ating Panginoon. Okay, Jeremiah chapter 20, verse number 7, up to verse number 9. Ito po ang sabi po ng Bible. Okay, look at this. Tingnan mo yung accusation niya sa Panginoon. O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. Kung bihira yung accusation niya, no? That is the beauty of the Word of God, kapatid. Okay, that is the beauty of the Word of God. Kasi kung kwentong tao lang to, hindi ba, si Jeremiah bida. Hindi, dito ipinakita na si Jeremiah kahit gaano siya katapat, umabot siya dun sa punto na talagang inaakusahan niya na ang Panginoon na parang bagang niloko siya ng Diyos. Bakit? For the pain, for the loneliness, for the rejection that he has experienced. Oh Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I and has prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. For since I spake, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me. And a derision daily. Okay? And because of that, dahil hindi lang siya basta nire-reject ng mga tao, iba yung nire-reject ka, tao po, maaari po ba kayong sharean ng Word of God? I'm sorry, next time na lang. Iba yon kesa yung pinunitan ka ng truck sa harapan. Okay? Kumbaga, mas madaling tanggapin na kapag sinabi ng tao, ay, next time na lang. Mas madaling tanggapin yun Di ba? Pero yung punitan ka ng truck sa harapan, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan, mga kulto kayo. Everyone mocked me. I am in derision daily. Ginagawa siyang katatawanan. And because of the pain, because of the mockery, ito yung naisip niya. Look at this, verse number 9. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Tigilan na yung soul winning na yan. Wala na bang bunga? Tigilan na yung discipleship na yan. Wala naman nangyayari. Tigilan na yung pag-church na yan. Mabuti pa nung hindi ako nakakilala sa Panginoon. Wala akong problema Pero simula nung nakakilala ako sa Panginoon, saka naman ako pinatakti ng problema Tigilan na yan. I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Yun ang sabi niya. Pero look at this. Kapag ikaw talaga mananampalataya, may conviction ng banal na espiritu sa puso mo. Aba, pag ikaw mananampalataya, kapatid, hindi mo kayang tiisin ang ministeryo ng banal na espiritu sa buhay mo. Hindi mo kaya. Okay? Hindi mo kayang hindi maglingkod. Hindi mo kayang hindi mag-church. Hindi mo kayang hindi ibigin ng Panginoon. Kaya look at this, ang sabi niya, but His word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay.
Hindi ko kayang tiisin ng Diyos. Hindi ko kayang tiisin ng Kanyang salita. Natutunan ko sa salita ng Panginoon kung anong tama at gawin. Nahihirapan man ako. Pinagtatawanan man ako. Kinukutsa man ako. Itutuloy ko pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal, arise and serve God no matter what. Arise and serve God in spite of unfruitfulness. I know, I am sure, our labor is not in vain in the Lord. Maybe in this congregation, there is a Jeremiah among us. Maybe you are long in the ministry, and it seems the ministry is unfruitful. Maaaring meron tayong matagal na inaalagaan, matagal na pinaghihirapan, at tagal na nating tinitiis, mga kapatid. I'm telling you, right here and right now, let us serve God. Serve God in spite of unfruitfulness. Our God is the unchanging God. Do not serve God because of the benefit. Serve God because who is He, who He is, and what He has done for you. Paglingkuran natin ang Diyos, hindi dahil sa benepisyo na natatanggap natin mula sa Kanya. Do not serve God simply because of the emotional gratification. Hindi lang dahil masaya. You serve God because you know who God is in your life. You serve God because God saves you from the penalty of your sin, from the power of the sin, and later on, even from the very presence of sin. Serve God no matter what. Arise and serve God. Number 2. I remember Job. Serve like Jeremiah. Okay? Second point natin, mga minamahal. You remember Job, right? Di ko na kailangan i-expound. Everybody knows who is Job. The Bible said that Job was perfect. Doesn't mean that he is sinless. It means that he is mature. He is perfect. Doesn't mean hindi na siya nagkakasala. Okay? It is not sinless perfection. It simply means he is mature in the Lord. Okay? And praise the Lord for our maturity. Praise the Lord for our growth. Pero kahit malago ka na sa pananampalataya, hindi ka exempted sa pagsubok ng Diyos. Hindi ka exempted. Okay? Natututo lang tayong magtiis. Natututo tayong masaktan ng tahimik. Bakit? Kasi mature na tayo eh. Pero doesn't exempt you. Hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas. Okay? Sa testing ng Panginoon. Kahit na ikaw ay mature sa pananampalataya. And you know what happened to Job, right? He lost his wealth. He lost his wealth, his everything. He is one of the most richest man of his generation. But in a blink of an eye, sa isang iglap lang, ang bihira, hindi pa natatapos magsalita yung isa niyang alipin eh. Yung mga hayop, yung mga camel, hindi pa siya natatapos eh. Hindi ba? He lost his wealth. Secondly, he lost his family. He lost his family. Okay? He lost his children. At yung sabi ng kanyang asawa, curse God and die. And eventually, he lost even his health. Karoon siya ng mga bukol, no? Ng mga peksa mula ulo hanggang paa, talagang wala. He lost his health. He lost everything. Alam niyo anong sabi ni Job? Naked came I out of my mother's womb. Naked will I return hither. The Lord gave, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Serve God in spite of unfruitfulness. Serve God in spite of brokenness, mga kapatid. In spite of brokenness, serve God. Okay. We have a young people in our church. Back then, when I was starting the ministry, majority of our members are young people just like you. Just like you. High school students, college students. For 8 years kami ang magkakasama when I started the ministry. Praise the Lord for that. May isa kaming young people. She is faithfully attending the church. Okay?
Ang tatay niya ay NC. Ang nanay niya Catholic. So, hindi rin maintindihan. Okay? So, ang gusto sa kanya ng mga magulang niya, it's either mag-INC siya o mag-Catholic siya. Kasi, naging Baptist. Okay? Nasira natin, nagpabaptize, and she was faithfully attending the church. Kahit ayaw ng mga magulang niya. And one day, nakita na lang namin, meron siyang mga pasa sa katawan. Babae ito eh. Okay? Meron siyang may mga pasa siya rito sa mukha, may mga pasa rito sa, may mga defense wound siya. And then I asked her, ano nangyari? Pastor, ayaw ko kasi kung pagsimbahin. Ayaw ko akong pagsimbahin ni Papa dito sa Baptist. Kasi wala daw po akong mapapala dito. Mabuti pa daw dun sa iglesia kasi merong scholarship o kaya sa Catholic, mas maigi pa daw, pero wag daw dito sa Baptist dahil wala daw po akong mapapala. Pero kapatid, nasasaktan ako eh. Gusto kong sabihin sa kanya na, sige, Bel, huwag ka na lang muna mag-church. I was tempted na sabihin sa kanya yun eh. Kasi, as a pastor and as a human being, nasasaktan ako kapag nakikita ko na yung uma-attend sa amin may pasa sa katawan. It's very painful. Gusto ko sabihin sa kanya, sige Ben, sunod ka na lang muna sa parents mo. Huwag ka na lang muna mag-church. Pero hindi ko nagawang sabihin sa kanya, alam niyo kung bakit? Because she told me, Pastor, magsisimba pa rin ako. Magsisimba pa rin ako. And that young girl, mga kapatid, she's still with us today. Ngayon, di na siya ginugulpi. Kaya lang, kinakailangan niya, Brad, umuwi ka agad. Hindi na siya ginugulpi. Okay? Pero for 8 years, right now, she is a graduating college student ng accountancy right now. She is faithfully serving the Lord. Serve God in spite of brokenness. Serve God in spite of yung mga karamdaman natin. In spite of our physical pain. In spite of our emotional struggle. Kapatid, hindi hadlang yun. And I think God is glorified kapag in spite of our brokenness, whether it is physically or emotionally speaking, ibinubuhos pa rin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Do not allow emotional pain to take away the joy of serving the Lord, kapatid. Because that joy, hindi lang yung basta fun, hindi lang yung basta entertainment. You can be broken emotionally and still joy in serving Jesus. That joy is steady. That joy is warm. That joy is deep. That in spite of emotional brokenness, nakukuha mo pa rin maging masaya, maging maligaya, dahil alam mo na tama ang ginagawa mo para sa Panginoon. Tama para sa Panginoon. Mga young people, I know you are too young to understand, pero sasabihin ko na rin. Okay? Sometimes, pumupunta tayo sa church para lang maging masaya. Okay? But I think, kahit hindi ka masaya sa pagpunta sa church, punta ka pa rin sa church. Because that is the right thing to do. That is the right thing to do. Okay? Tama yan eh. Minsan, hindi madaling sumunod kay pastor. Lalo kapag meron siyang pinapagawa, hindi ba, na nahihirapan tayo. Katulad, swimming ka doon. Sinan mo yun. Di ba? Kaya nahihiya ka. But I'm telling you, kapatid, kapag tama yun sa salita ng Diyos, sunod lang tayo sa salita ng Diyos. Okay? We have sa church, we have sabihin na natin, foundational teaching na itinuturo ko. Okay? The 3F mentality. What is the 3F mentality, Pastor? Facts, faith, feelings. Facts, faith, feelings. Facts, faith, feelings. Pag sinabi kong facts, yung katotohanan. At ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, yung decision making mo, huwag mong hahayaan na emotion mo ang mag-dictate. Okay? Yung decision making dapat na laging nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos.
When the Bible says it, then it settles it by feeling. It's not important. That's why I'm not saying na hindi mahalaga yung emotion natin kasi that makes us human. But don't make your emotion your guiding standard of your decision making. Hindi pwedeng sobrang saya ka saka ka magdedesisyon. Hindi rin sobrang galit ka saka ka magdedesisyon. Hindi rin sobrang sama ng loob mo saka ka magdedesisyon. Yung decision making natin, lagi mo siyang isasalang sa salita ng Diyos. At masaya ka man o hindi kapag sinasabi ng salita ng Diyos, susundin natin. And I'm telling you, yung tunay na kaligayahan, yung malalim na kaligayahan, matatagpuan sa pagsunod pagkalima sa salita ng Diyos. Serve God in spite of brokenness. Serve like Job. Pangatlo po, mga minamahal, I remember the life of Daniel. Okay? He was a foreigner in a land. Yes, foreigner na siya doon dahil sa Babylon naganap yung storya niya eh. Hindi naman sila taga-Babylon eh. Kinuha sila doon sa Israel, dinala sila doon sa Babylon. Okay? Or sa Persia. Babylon, Persia. Okay? At sinabi nung hari, pinagbawal ang pananalangin. Daniel chapter 6. Pero alam mo kung anong ginawa ni Daniel? Sinuway niya ang salita ng hari kasi mas importante sa kanya ang salita ng hari ng mga hari. Serve God in spite of unfruitfulness. Serve like Jeremiah. Serve God in spite of brokenness. Serve God like Job. Serve God in spite of the challenges. Serve like Daniel. Walang leon. Walang apoy. Ang dapat makapagpahinto sa isang tunay na mananampalataya sa pagkakapat at paglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, O Hari, hindi kami maingat sa sinasabi namin sa iyo. Pero we believe the God that we will serve, that the God that we are serving is able to deliver us. But even so, even not, kahit hindi niya kami iligtas, ang sabi nila, tandaan to sa araw na ito, kailan ba hindi namin sasambahin ang Diyos-Diyosan na iyong ginawa. Serve God in spite of the challenges, mga kapatid. Ngayon, wala na tayong mga ribulto na sinasamba. Wala na tayong mga ribulto na ginagawa ng kung sino-sino, mga binabahal. But there are principles. There are worldly principles na dapat hindi natin yukuran. There are a lot of forms of idolatry in our world. Mga prinsipyo sa social media. Mga prinsipyo ng mundo. Mga mentalidad ng mundo. Hindi dapat natin yukuran. Tuloy mo. Yung lalaki, pwede na pumasok sa atong babae sa mga public school. That is idolatry na hindi dapat natin yukuran. I say no to that. That is the idol of today's generation. Okay? Sa ibang bansa, yung mga meron ng abortion, meron ng divorce, everything, alam mo kung ano sinisira? Pamilya. Pamilya. Kasi alam ni Satanas na kapag sira ang pamilya, sira ang individual. Kaya yun ang layunin ni Satanas eh. Wasakin yung disenyo ng Diyos. Kaya yung mga anak, nagiging magulang. Yung sinasabi kasi na ni Pastor Ira, Oy anak, dapat alam mo yung role mo. Hindi ikaw ang magulang sa bahay na ito. Kasi yan ang layunin ni Satanas eh. Baguhin yung mga role. Baguhin yung mga disenyo. Ngayon, yung mga magulang na ang sumusunod sa anak. Hindi ba? Kawawa ka naman. Konting mo lang. Yung mga teacher ang takot sa estudyante ngayon. Hindi ba? I refuse to do that. Yung mga member na matatapang kaysa sa pastor ngayon. I refuse to do that. Hindi dapat tayo yuko.
sa Diyos-Diyosan ng mundong ito. I'm telling you right here and right now, you have to stand for God, and God will definitely stand for you. You have to fight for the Lord, and definitely the Lord will fight for you. It doesn't matter kung gaano kayo karami. It doesn't matter kung gaano sila kadami. I'm telling you, if God is on our side, who will be against us? If God is in your side, you are always a winner. If God is in your side, you are always in the majority. Doesn't matter kahit si Daniel na lang ang tumayo. Kahit siya na lang mag-isa. It doesn't matter kung si Shadrach, Meshach, at Abednego na lang mag-isa. It doesn't matter. God is on their side. Serve God no matter what. Serve God in spite of the challenges. Serve God. Nasabi ko kaninang bato yung Panginoong Jesus para sa mga mananampalataya, matibay na pundasyon. Pero sa mga hindi mananampalataya, katitisuran nila. Walang problema dun sa bato eh. Ang problema, sino yung dumadaan dun sa bato? Walang problema dun sa challenges eh. Ang problema, sino yung humaharap sa challenges? Sino yung kasama natin na harapin yung mga challenges na yun? Serve God no matter what. Let us arise and serve God no matter what. And lastly, I remember about Apostle Paul. Apostle Paul, humanly speaking, is the greatest Christian who ever lived. But again, Christian life is not about who's the greatest or whatever. Kaya nga sinasabi ko, humanly speaking. Okay? He authored majority of the New Testament. Nagkaroon siya ng maraming missionary journey. Okay? Later on, in the book of Acts, diba makikita natin nung nag-appeal siya kay Caesar. Bakit? Dahil ipukulong siya, ikinulong siya. Nag-appeal siya kay Caesar in the book of Acts. And he was in prison. He was under house arrest for 2 years. Okay? When he wrote the prison epistles. What are the prison epistles? Philippians, Ephesians, Colossians, and Philemon. Sinulat ni Apostle Pablo yan during his first Roman imprisonment. While he was appealing to Caesar. And after that, praise the Lord, naging matagumpay yung kanyang appeal. Nakalaya siya pansamantala. When he wrote the pastoral epistle, 1 Timothy and Titus. Pero nagkaroon ng bagong emperor. You remember Nero, right? Ang ginawa ni Nero, dahil ewan ko, siguro may mga pagka-artistic, alam mo, dahil may pagka-artistic siya, ang sabi na chismis, ano? Okay? Sinunog ni Nero yung Rome habang gumagawa siya ng kaisa. Pero mo nakasang tama, no? Okay? At para hindi magalit sa kanya yung mga tao, ibinintang niya yung pagkakasunog ng Rome sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano nagtuturo na sa muli daw pagbabalik ni Kristo, magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng upwave. And because of that, there arose a second wave of persecution. But this time, this is different. Because this time, it is mandated by the Roman government. Yung unang Roman imprisonment, dahil yung pinagtulungan siya ng mga Hudyo, in the book of Acts. Okay? Pinagtulungan siya ng mga Jewish people, ng mga Jewish scribes, yung mga Pharisees, yung mga officers ng Jewish people. Kaya siya nakulong ng first Roman imprisonment. But the second Roman imprisonment, this time it's different because now it is mandated by the Roman government itself. Okay? Nahuli si Paul. At nung nahuli siya, that is the second Roman imprisonment, naisulat niya yung 2 Timothy. Okay? At nakalagay doon sa 2 Timothy, di ba nakalagay doon, I am now ready to be offered. The time of my departure is at hand. I fought a good fight. I finished the course. Therefore, there is laid out for me a crown of righteousness. He is ready. He is ready. Okay? But another part of 2 Timothy is, on chapter number 4,
On chapter number 4, verse 16 to 17. 2 Timothy, chapter 4, verse 16 to 17. Ito po sabi po ng Bible. Look at this. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their church. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Okay, naalala ko rin yung nangyari sa Panginoong Kristo when He was crucified. When you read the book of the Gospel, palaging sinasabi doon, and multitude followed Him, and the great multitude followed Him. Another multitude followed Him. He fed 5,000, He fed 4,000, another multitude followed Him. Pero nung ipinako ang Panginoon sa cross, everybody forsook Him. Kahit si Peter, diniray siya 3 times. Everybody. Okay? Same is true what happened to Apostle Paul. Sabi rito, no man stood with me. No man stood with me. Only the Lord. Nothing but the Lord, but no man stood with me. I'm telling you, mga minamahal, serve God in spite of unfruitfulness. Serve God in spite of brokenness. Serve God in spite of the challenges. And lastly, serve God in spite of the loneliness. Kahit mag-isa ka lang. Kahit malungkot. Kahit merong pagkadalamhati, kahit wala kang kasama, you have to serve God. Kapatid, hanggat di natin nauunawaan na ang paglilingkod natin dapat nakadepende lang palagi sa Diyos. Hindi sa kung sino yung kasama natin. And we have to recognize that God is our Jehovah Shammah. The Lord is present. The Lord is everywhere. And the Lord is there. Kung iniisip natin na wala tayong kasama sa soul winning, kung iniisip natin na wala tayong kasama pumatok ng mga bahay, I'm telling you, God is with you. The Lord is there. He will never leave you, nor forsake you. And I'm telling you, God is enough. God is enough. Na din natin kasama ang Panginoon. Ang sarap maramdaman, ang sarap maranasan, kapatid, na sa oras ng kalungkutan at pag-iisa, hindi ka pala talaga tunay na mag-isa. Amen. Kasama mo ang Panginoon. Sa oras ng discouragement, kapatid, sa ministry, palagi may mga discouragement. Palagi. That is the reality of the ministry. That is the reality. Okay? Totoo yun, alam ko ng mga pastor na sometimes, meron talaga tayong mga tao na inalagaan mo, but for different reasons, they will leave, and that's okay. But it doesn't mean it's not painful, it is. But the Lord is there. The Lord is there. Okay? Sometimes for different reasons, whether valid or invalid, ang mga tao come and go sa buhay natin. Come and go. But I'm telling you, God remains. When man has no one but God, we have to serve. Maglingkod tayo. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan. Look at this. He served even when he is alone, knowing that God's presence was enough. When other leaves, God remains. Serving in loneliness refines our devotion and deepens our love for Him kapag mag-isa ka na lang. I don't know about you mga young people. Kapag tinatamad ka, kapag pinangahinahan ka, iluhod mo sa Panginoon. I'm telling you, prayer really works. Prayer really works. Hindi kasi maiwasan yung heartache talaga. Whether dahil sa ministry, dahil sa friendship, o sa other reasons, hindi maiwasan yung heartaches. And that's normal. That's normal. Mga kabataan, kapag meron tayong masamang pakiramdam, kung merong mabigat na pakiramdam sa puso natin, I'm telling you, hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng ganyan.
Everybody knows it. Everybody has that kind of experience. Kaya wag natin sasabihin, Pastor, hindi mo kami naiintindihan. Wag natin sasabihin sa mga magulang natin, hindi nyo naman alam yung pinagdadaanan ko. We know that. We know that. We know that. Okay? Kaya kinakailangan, may mga karanasan tayo, inuwanan ka ng kaibigan mo, na-busted ka, eh, hindi naman dapat patama sa panahon. Because, nangyayari, hindi ba? Eh, iluhod mo sa Diyos. Ipanalangin mo. Sa mga pagkakataon na ayaw mo mag-pray ka pa rin. At ano dapat mo ipag-pray? Be honest to the Lord. Lord, I don't want to pray, and yet here I am. Cleanse my heart, Lord. I want to still serve you. I want to still love you. I want to still obey you. Lord, ayoko, nasasaktan ako, but Lord, I'm still here. Please use me. Sir God, in spite of loneliness, may mga bagay tayo pinagpipray, hindi natin nakukuha. Malungkot. Malungkot kapag hindi sinagot ng Diyos yung ating panalangin. Kapag ang panalangin natin ay no, ang sagot sa panalangin natin ay no, malungkot. And sometimes we do not know the reason. But I'm telling you, you have to serve God no matter what. You have to serve God. Alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos kung bakit yung sagot sa panalangin natin no at the moment. Baka hindi pa panahon. Hindi pa tayo yung tamang tao para sa panalangin na yun. Inihahanda pa tayo ng Diyos. Let us trust the process of God in our life. Serve God from that door. Okay? Now I'm telling you about the God of Daniel, the God of Job, the God of Apostle Paul, and the God of Jeremiah. We praise the Lord. That is our God. The God who created the heaven and earth. The God who sent His only begotten Son on the cross to die for our sin. That is the God whom we are serving right now. At kung naging matagumpay ang mga propeta noong unang panahon, I'm telling you, God can also work in you and with you para maging matagumpay din yung buhay natin sa oras na ito. Serve God. Okay? Huwag tayong tumalikod. Huwag tayong bumalik dun sa dati nating buhay. Iniligtas na nga tayo ng Diyos sa kabayaran ng ating kasalanan. Huwag na nating balikan. Yung buhay na wasak, yung buhay na sira, yung buhay na malayo sa Diyos, yung buhay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos, huwag na nating balikan. Bagos yung simpleng hiram na buhay natin, igugol natin sa tama. Igugol natin sa pagdilingkod sa Panginoon. Kilalanin natin siya, mahalin natin siya. At yung paglilingkod natin, produkto ng pag-ibig natin sa Panginoon na siyang umibig din naman na una sa atin. Serve God. Serve God. This evening, I would like to challenge you. It is a challenge for me as well. I'm not better than anyone. Hindi ako mas magaling kaysa sa inyo. This message is a blessing to me, and I hope this message is also a blessing to each one of you. I want to challenge you. Let us arise. Let us stand. Let us arise and serve God no matter what. Even though it is difficult, even though there are a lot of challenges, even though it is painful, even though wala na tayong kasama, but let us serve God no matter what. Serving God is not seasonal. Hindi weather lang. It is a lifelong commitment. Lifelong. Okay? Whether fruitful or not, whether whole or broken, challenged or alone, let us keep on serving God. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's all stand this. And let us close this message in a prayer. Serve God
arise and serve God no matter what. Lord, our Heavenly Father, salamat po, Panginoon. May purpose pala yung bigat ng aming nararamdaman. Yung mga challenges, yung seemingly unfruitfulness, yung brokenness, yung loneliness, may purpose pala doon. It is the trial of our faith. Lord, help us to serve you no matter what. Lord, here I am, here we are. Use us, oh God. Mas Ryan? Habang tayo po ay nasa diwa ng panalangin, salamat sa Panginoon, Pastor Ronald